Ang hayop na kikilalanin natin sa episode na ito ay walang katumbas na Tagalog na pangalan dahil hindi ito nabubuhay sa Pilipinas. Nabanggit ito sa Bibliang Ingles, sa Leviticus chapter 11 verse 29 at Isaiah chapter 2 verse 20. Ngunit walang katumbas na translation sa Tagalog. Ang pangalan ng hayop na ito ay ang pinagkukunan ng tawag sa isang tao na naniniktik o nagmamanman ng patago para sa kapakinabangan ng kalaban o espiya. Pag-uusapan natin ang mga mole. Bakit nga ba sila tinatawag na Masters of the Underground? Ang mga mole ay klase ng maliliit na mammals na naghuhukay at naninirahan sa mga ginagawa nilang tunnel system sa ilalim ng lupa. At halos buong buhay nila ay nasa ilalim sila ng lupa. May parang velvet silang mga fur sa buong katawan. May maliliit na mata na hindi masyadong nakakakita at kadalasan ding natatakpan. Matangos o matulis na snout o nguso. At malaki at malapalang mga paws na siyang ginagamit sa paghukay. May extra din silang thumb na tinatawag na pollex para sa efficient tunneling activities nila. Hindi sila mga rodents, pero kabilang sila sa family Talpidae, na common na matatagpuan sa North America, Europe at Asia. Solitary animal ang mga mole, maliban na lang tuwing breeding season nila. Boars ang tawag sa lalaki at sos naman sa mga babae. Ang grupo naman nila ay tinatawag na labor. Insectivore sila ng mga earthworms, grubs at iba pang soil insects na kabilang sa diet nila. Ngunit ano nga ba ang mabubuting dala ng mga mole sa ecosystem? Una sa lahat, dahil sa natural diggers and dwellers sila sa ilalim ng lupa, sila ang responsable sa soil aeration and drainage. Dahil sa mga tunnel system na ginagawa nila sa lupa, nakaaabot ang hangin doon, pati na rin ang tubig. Maliban sa air circulation at water penetration, naiiwasan din ang soil compaction o ang pagtigas at pagdikit-dikit ng lupa. Sa kaparehong dahilan din na ia-attribute ang habitat modification ng isang lugar. Physical kasi ang pagbabagong nagagawa ng mga mole sa lupa. Nakadadagdag sila ng mga microhabitats sa mga tunnel systems nila na nakapagbabago rin ng plant species na tumutubo sa hinuhukayan nila. At ayon sa mga pag-aaral, nakakapagparami ng mga klase ng species na nabubuhay sa lugar kung saan ang hukay ng mga mole. Contributor din ang mga moles sa nutrient cycling ng lupa. Ang mas may mga sustansyang lupa na galing sa ilalim na nadadala nila sa ibabaw na tinatawag na molehills. Naihahalo kasi ng mga hayop na ito ang mga organic matter gaya ng mga patay na dahon at mga damo sa lupa, at nadidistribute ang mga nutrients na ito doon sa mga tunnels na nahukay nila. Kaya mas nagiging rich at fertile ang profile ng soil at nakasusuporta ng mas maraming buhay ng mga halaman. Nagagawa nila itong lahat dahil sa kanilang pambihirang mga katangian. Ang pagiging super digger nila na nakagagawa ng 18 feet na tunnels in an hour. Ang sixth sense snout na meron sila na extra sensitive sa lahat ng bagay. Ang specialized blood nila na may unique na hemoglobin para mas magamit efficiently ang oxygen sa lugar na limitado nito. At ang pagkakaroon nila ng stereo smell na hindi lamang nakadedetect ng presence ng isang bagay. Nakakapag-locate pa ito kung saan direksyon galing. Ang ilan pang kontribusyon ng mga moles ay ang pag-control ng mga peste sa lupa. Bilang mga insect eater,
Nakakain nila ang mga insektong nakasasama sa mga hardin at agrikultural na lugar. Ngunit sila din mismo ay food source din ng ibang mga predators tulad ng hawks, owl, foxes, weasels at iba pa. Patuloy pa rin ang partisipasyon nila sa bigger and wider food web. Patuloy lang nating tuklasin ang mga likha ng may lalang. Sa mata na ibinibigay ng agham at pananaliksik, na ibabahagi sa atin ang mga kaalaman sa mga hayop at mga halaman na hindi nabubuhay o tumutubo sa ating mga lugar. Sapagkat kahit hindi man natin sila nakikita araw-araw o hindi man personal na makita sa buong buhay natin, sila ay parte rin ng pambihirang disenyo ng kanyang wonders of creation.